Magandang umaga po. Welcome po sa channel ko. Kumusta po kayo? Ngayon po ay pag-usapan po natin kung paano po ang pagtatanim po ng ginger o luya po. Ang luya po ay may scientific name na Zingiber officinale. Marami po itong health benefits kasi very rich po ito sa vitamins and minerals. Kagaya po ng vitamin B3, B6, iron, potassium, vitamin C, magnesium, phosphorus, zinc, and folate. Kaya po ito ay napakaraming mga health benefits. Pinapaganda niya lahat ng takbo ng mga sistema sa ating katawan at yung mga organs. So, andyan yung pagpapaganda niya sa digestion natin, relieves nausea or yung medyo pagsusuka, vomiting, ganyan po. Relieves cold and flu and reduce inflammation po, and support cardiovascular health, lower cancer risk po kasi marami itong antioxidants. So, yan po lamang sa mga health benefits po ng luya or ginger. Ito rin po ay isang uri ng spice or spices po. Ginagamit po ito sa recado, sa pagluluto po. Okay? Pati po sa mga salad, ginagamit din po ito. Itong luya. So, marami pong gamit ito. Hindi lang po sa pagkain, kaya nang sinabi ko, ginagamit din ito sa mga ibang uri ng karamdaman. Kagaya ng mga joint pains. Yan po. Yan po ang gamit pa ng isa yan. Kanila po yung itinatapal sa mga bahagi ng katawan na masakit dahil sa rheuma or arthritis. Ayan po ang gamit ng luya. Ito po ay ginagamit pati nilang sa labat. Iniinom nila ito. Panggamot sa colds and cough po. Kanila itong pinapakula sa mainit na tubig, saka po iniinom. So, ayan po yung mga health benefits po ng luya. So, halina po at magtanim na po tayo. So, ihanda na po natin yung ating pagtatamnan na recycling na naman po. Plastic container po ito. So, lagyan na po natin ng tubig. Yan. So, ganito na po yung makabagong pagtatanim na ituturo ko sa inyo, lalong lalo na sa paggamit sa mga plastic containers po. Lagyan nyo ng tubig, kaya ng ginawa ko, ayan o, saka nyo bubungkalin yung lupa, yan, para mamasa-masa po yung lupa. Ayan po. Kasi kapag nagawa nyo na po ito, kahit hindi na po dididigan yung halaman ninyo for a week, okay na po yan. Ayan. Ganyan po. Okay. Ayan. Okay. At saka mas maigi po kung magtatanim kayo is yung soil is very rich po sa organic matters. Dapat po yan garden soil po. Yan po. Okay, pwede na. So, kunin na po natin yung itatanim natin. Okay. So, ito po. Mayroon na siyang shoot o bagong halaman sa rhizome. Alam niyo po kasi ang luya is pinapalaki yan, nagpapadami yan sa pamagitan po ng kanyang rhizome. Yan po, rhizome po ang tawag natin dito. Okay? Rhizome po yan. Ayan po, rhizome po ang tawag natin dito. So ang halamang luya is a rhizome plant po. Rhizome plant. Okay? So, ang gagawin lang po natin is kukuha na po tayo ng planting material dito. Yung mga may tumubo na po. Kaya nito.
Kahit sa kamay lang po, tatanggalin natin yan. Ayan o. Yun. Nakita nyo. Yun. Yan ang pinagkuhanan ko. Ayan o. Oh. Yun o. So, meron na tayong planting material na isa. Kukuha po tayo. Siya nga pala, ang pagtatanim po dito ay is 20 by 20 cm or 25 by 25 centimeters po ang layo ng bawat halaman. Ito po ay naaanin ninyo after 210 to 240 days or 7 to 8 months po nyo ma-harvest yan. Alam nyo, ang halamang luya po ay gustong gusto niya yung lilim na lugar, yung sa shade lang po siya lumalaki. Ayaw niya yung direct to the sun po. Okay, so ayan po, kuha pa tayo sa, ayan, mandaming tumubo ng bagong shoots. Yan, kunin natin. Yan, yun lang po. Oh, yan lang po ang pagkuha dyan. Oh, ayan, nakahiwalay na. Mayroon na tayong dalawang planting material. Okay, pwede rin gamitin po ang pruning scissor na ganyan. Pwede rin po yan. O, meron pa isa dyan, lumalaki na. Oh, ayun. Oh, ayun. So, pwede natin putulin yan, itatanim din natin. Okay? Yan. Ayan po. Kuha pa tayo. Ayun, tumutubo yun, oh. Kasi yung maliit yung kanyang puno. Okay? So, tama na yan. Kahit ganito po, pwede nyong itanim. Kahit wala pang mga bagong usbong na halaman, pwede nyong itanim yan. Kasi kusang tutubo po yan. Okay? Yan. So, meron tayong 4 na planting material. Ayan. Sa 2, 3, 4. Yan po. Pero alam niyo ba na ang pwede lang natin itanim dito is mga 3 lang sa container na ito. Kasi nga sa ano na yan, pagitan ng bawat fill is 20 by 20. Pero i-maximize natin. Gawin natin 4 para may tanim lahat yung planting material natin. Nilagyan ko ulit ng tubig kasi nawala na yung tubig eh. Sinipsip na ng lupa oh. Okay, pwede na po. Itanim na po natin itong isa. So, 1. Ito po, itanim natin. Yun. And then 2. Ayan. Maximize na natin yung area natin. Okay. Meron pag isa dito. Lagyan na natin dito. And then 4. Ito po yung last. Okay. So, ganyan lang po ang pagtatanim natin dyan. So, wag na niyong diligan yan. Meron ng tubig yan. Kahit isang linggo, hindi na didiligan yan. So, pagkatapos nyo pong madiligan yan, maitanim, ganyan po, I should say, ay, gaya ng sinabi ko, maglalagay po tayo ng mulch, yung rice straw. Kasi yung rice straw po, kapag na, na bulok, yan po ay magiging organic matter. At saka yung mulch na yan ay ma-maintain niya yung moisture ng lupa. Okay. Ayan po, maglalagay ako. Kukuha lang ako sandali.
O, ito po yung rice straw natin. Maglalagay ulit tayo dito. Kung wala kayong rice straw, pwede rin yung mga grass trimmings. Ano po? Okay, palagay tayo. Okay, so we're done sa pagtatanim po. Tapos na po tayo sa ating pagtatanim. So ngayon po ay ipapakita ko sa inyo yung mga itananim kong mga luya. So ayan po yung tanim kong luya, oh. Pero hindi siya ganong malusog. Ewan ko ba kung hindi siya ganong malusog. Native kasi ito, native na luya. Kaya ganyan. Hindi siya ganong lumaki. Native po kasi yan. Meron pa akong tanim dyan. Itong isa rito ay in-intercrop ko po sa talong. Ayan o. Pero okay naman yung tubo niya. Ayan o. Naka-intercrop po sa talong yan. Ayan. Okay naman yung tubo. Ayan po, naka-intercrop. Sa talong po yan. Sa puno ng talong. Maganda po yung tubo. Meron bang onion dyan o. In-intercrop ko din. Ayan. Meron pa po dito sa kabila. Yung mga bungang talong ko. Ayan. Ganda yung bulaklak niya, oh. Okay. So meron pa po isa rito na in-intercrop po sa talong. Ayan po, oh. Ayan. In-intercrop ko din po yan sa talong. Okay. So maganda yung tubo. Ayan, oh. So, maraming salamat po sa panonood niyo sa video ko. Please subscribe to my channel, ang Magsasakang Guro na from DN Variote. At i-click nyo na rin po yung notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless. Bye bye po.